I'm sure kadalasan kapag sinabi niyong kusinero yung isang tao, you would imagine na mga komplikadong dishes yung sineserve nito sa bahay nila. But in fact, kabaliktaran. Kagaya nung next recipe natin, ito yung madalas kong lutuin, which is shortcut, konti yung hugasin, konti yung preparation. Gagawa tayo ng pork pilaf. So pag sinabi nating pilaf, it's basically rice dish na pinangluto mo is stock. You can also add in here siguro different spices, depende kung anong trip mo. But since sisimplihan lang natin, sibuyas lang yung pinaka-aromatics na gagamitin natin. Pinaka-base nito is talagang magsasaing ka lang. Pero bago ka dumating dun sa actual na pagsasaing na proseso, bubuuin na natin yung pinaka-flavor niya. So meron na tayo ditong pot. Lagay ko lang yung ating liempo. Siguro isang tip lang when you're making your own version of pilaf, pag lalagyan mo siya ng ibang karne, one thing you have to consider is kailangan yung karne natin sabay na maluluto kasama nung bigas natin or nung ating kanin. I would siguro discourage you from using yung mga beef cuts na matagalan kung lutuin. Kaya for this dish, liempo yung gagamitin natin. So yan, medyo nire-render lang natin yung taba niya. Lalagyan ko lang ng konting-konting tubig, or in this case, yung rice wash or hugas-bigas. Saka natin lalagay ating sibuyas. Next up, yung ating bigas. So nahugasan na natin to. Isama lang natin dun sa gisa ng ating sibuyas at saka ng ating baboy. So once na isama na natin or na-infuse na natin yung ating rice grains ng ating ginisang baboy at saka sibuyas, lagyan na natin ng stock. Lagyan lang din natin ng cashew nuts at konting grated carrots. So malapit na maigay yung ating kanin. So this is the perfect time para ilagay naman natin yung iba pa nating ingredients. Ito yung ating leeks, rest ng ating carrots, at konti pang cashew nuts. So once na-mix na natin yung iba pa nating mga ingredients, pwede na natin itong takpan, in, saka i-serve.